Christ completely. Amen? In fact, even 30 years is not enough. Even 50 years is not enough to know Christ fully. Even our whole lifetime is not enough to know Christ completely. Hindi po sapat, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, kilalanin niyo si Kristo. At paano natin makikilala si Kristo sa ating buhay? Ang una pong sabi ni San Pablo sa kanila, makikilala niyo lamang si Kristo, sabi niya, kung kayo matututong sumalik sa Kanya lamang para sa inyong katwiran. We can only know Christ if we will learn to depend on Him alone for our righteousness. We can only know Christ, makikilala lang natin si Kristo kung wala tayong ibang pinananaligan. At alam ko yung tinutukoy ni San Pablo na kanilang pinananaligan. Alam niyo po, itong mga Hudyong nagtuturo, sabi nila, kailangan may ganito kayo. Kailangan may ganito kayo. Tignan niyo kaming mga Hudyo. Higit ang aming pagka-Kristiyano kaysa sa inyo. Kasi bukod kay Kristo, sumusunod po kami sa batas ni Moises. Tayo ay natutuwa that God is allowing us to plant almost 4 churches every year. Tuwan-tuwa po tayo. We thank God na kung po sa kakunting salapi at resources na pinagkakatiwala niya sa atin, nagagamit natin ng gusto yun para mapalawak ang gawain. But let us make no mistake about that. That is not the source of our righteousness. Amen? That is not the source of our spirituality. That is not the source of our glory in Christ. That is not the source of our strength. Mga kapatid, there is nothing wrong with that. Sometimes we grow tired of the routine. Tinatamad na tayo. Sometimes, ganyan na naman. At pagka po nagkakaganon, parang bumabalik na lang tayo dun sa dating religion. We try to spruce up ourselves. We try to rev up ourselves. Gusto natin buhay, pero sumisingit yung kabisado na natin yung nangyari. And you know why? When that happens, you know what is happening? You know what's happening? Your flesh is teaching you to depend on your religion rather than on Christ. Basta nagagawa ko ito, basta nandyan ang linggo-linggo, basta nakakapag-worship ako, basta hindi ako gumagawa ng masama, basta ganito ako, basta nag-Bible study ako, basta ginagawa ko yung 1 to 10, then I'm alright. Well, I have some bad news for you pagkaganon. When you feel you are alright because of that, you're not alright. Amen? Hello? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Andiyan ba yung mga taga-Balagbag? Amen. At ano pong kahihinat na ng mga tao pagkaganon, pagka nagsimula tayo sumalig sa ating mga gawa? Malupit po yung sabi ni San Pablo na kahihinat na nila. Ganito po ang sabi niya, kahihinat na ng mga taong nagre-release. We are developing another God in our lives. When we learn to rely, pagka po tayo sumasandal na lamang doon sa ating mga ginagawa, sa halip na kay Kristo, what is happening? We are developing. It is Jesus or nothing. Amen? Can we say that? For me, again, ready? Say it. For me, it is Jesus or nothing. Say it again. Say it again, louder! Yung po yung sinabi ni San Pablo sa kanila, sabi niya, ako Hebreyo ng mga Hebreyo, Pariseo ng mga Pariseo, tinuli ako sa ikawalong araw, kung may pagyaya pa man sino man, ako yun! Kung meron may pamamarali ang sino man, ako yun! Walang kulang sa aking buhay. Ngunit kung makilala ko si Kristo, sabi niya ganon, itinuring kong lahat ng yan na walang halaga, kumpara kung ihahambing dun sa yaman at kadakilaan ng pagkilala kay Kristo. Paano makikilala si Kristo? Kay Kristo? Paano natin makikilala ang ating Panginoon Yesu Kristo sa ating buhay? Matuto tayong sumalig sa Kanya lamang. Bawat araw nagigising tayo, mga kapatid,
kalimutan nyo na yung last year. Kalimutan niya yung mga testimony 17 years ago. Mga testimony nung po ako'y bagong born again. Kalimutan niyo na po yun. I-testify niyo yung kahapon, yung kaninang umaga. Hindi na po mahalaga kung anong ginawa ng Panginoon noon. You ask yourself, what is God doing in my life today? Amen? You cannot rely on the past. Our God is a God of the present. Our God is a God of today. Maybe Jesus was everything to you yesterday, but is Jesus everything to you today? Nakikilala po natin lubos si Kristo. Pagka yun ang ginawa natin panuntunan sa buhay natin, dumipende lang tayo sa Kanya para sa ating katwiran sa buhay na ito. Ay kala mo, sabi niya, how can we know Christ in our lives? Sabi niya, by uniting with Him. Basahin po natin mga kapatid. You are not your own anymore. You belong to God. Sabihin po natin lahat, I belong to God. Hindi po yung sinabi mo. Makipag-isa kayo. Sabi po niya, we can only know Christ in this life. Kung willing po tayo, kung tayo makikipag-isa ng lubos kay Kristo. We cannot be selective in our union with Christ. Hindi po nakatingi-tingi, hindi po tinitingi ang Panginoong Jesus. Pagka bumili ka sa mga fast foods, ano po sa inyo, sir? Gusto ko ng chicken joy, tsaka gusto ko ng french fries, gusto ko ng arena fries. Ano po kung gusto niyo? Gusto ko ng pinritong cholesterol. Ano pa po? Samahan niyo po ng uric acid when it comes because of Christ. We cannot choose comfort and then run away when it becomes uncomfortable because of Christ. We cannot choose the joys, no? Hindi po natin pwedeng piliin yung mga galak, yung mga katuwaan ng pagiging Kristiyano. Ngunit pagkatapos tatakbuhan natin yung mga pagdurusa at paghihirap ng loob pagka dumarating ito. Sapagkat lahat yan ay kasama ng ating paglilingkod kay Kristo. I don't know about you. Marami pong nangangaral ngayon ng Kristyanismong puro galak, Kristyanismong puro pagyaman, Kristyanismong puro kagalingan at kasayahan. Pero pagka po binabasa ko yung Biblia, lalo na yung buhay ng mga apostoles, hindi po puro kagalakan. May kagalakan, ngunit may kalungkutan. Amen po ba? Alam niyo po, pagka sinundan niyo si Kristo, alam niyo ba mga sinusundan niyo, mga kapatid? Sabi niya ganun, foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man does not even have a place to lay His head on. Yung mga asong gubat ay may mga lungga, yung mga ibon ay may mga pinamumugaran, ngunit ang anak ng tao